Ito na ngayon. Initially, nakasuhan itong si Mr. Paildon, pero cleaner siya, no? Kasi supposed to be, dapat mortal sin yung ginawa niya kasi numusot sa kanyang watch yung 6.4 billion pesos shabu. Ngayon, kung totoong galit na galit yung presidente sa illegal na drugs, dapat unang-unang binitay ito, no? Pero, nakita nyo, when initially, numainit, kinasuhan, pero when the smoke cleared, cleaner siya. Okay, next. Tapos, yung DOJ prosecutor na nag-clear sa kanya, prinomote ni Mr. Duterte. Ito, under the executive branch ito. Di ba? Kailangan unforgivable yun na paano mo napalusot yung 6.4 billion pesos shabu shipment. At pero clear, prinomote pa. Binigyan ng gantimpala yung ano. So nakikita niyo yung pattern. Pagka gumagawa ka ng mga trabaho sa kanya, gagantimpalaan ka. Ano, kagaya ng ginawa dito kay Wilkins Villanueva, kay Garma, at ito dito sa prosecutor na to. Next. So ito, ilang mga headlines kung saan talagang alam na, no? As early as I think this is 2016. Yan. Yan. Tapos ito, the Sir Davos of Davao. Sir Davos, ito yung sa Game of Thrones na smuggler, no? Na karakter. So siya yon. Next. So ito si Michael Yang, no? Talagang ano siya, he has unrestricted access kay Duterte. Next. Yun naman si Alan Lim, no? Pag titignan niyo yung picture na yan, ay talagang similar dun sa sinasabi nilang nagkaroon ng kaso sa Cavite. Pero pag tatanungin si Wilkins Villanueva, talagang hindi yan. So ito, Duterte PNP ignored intel on Michael Yang's drug links. So yun nga ang tanong, binigyan kayo ng report, ano ang ginawa nyo? Diba? Prinoteksyonan tapos siya ang kinasuhan kaliwat kanan. At pero sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Sir. Oo, hindi yan totoo. Ando doon po yan, doon sa 186 pages na affidavit ni Mr. Las Cañas. So ando doon lahat yan. So isa-isahin po natin yung mga personalities na minention ni Mr. Las Cañas. While sa kanya yung insider information, titignan natin from other sources para ma-validate o ma-corroborate yung kanyang mga statements. So unahin po natin si Charlie Tan. Next. Dun sa privilege speech po ni Senator Ping Lacson, ito daw yung mga big players ng customs at the time. Ito pong si David Tan, ito po yung tinatawag din nilang Davidson Bangayan. Andiyan siya. Ito yung sinabi ni Duterte na pupugutan niya ng ulo back in 2012, I think, pagka daw nag-operate ito sa Davao. Pero to this day, this guy is operating sa Davao and has been one of the major campaign donors of Duterte. Ito naman si Tevez Group. Ito rin po, itong si Arnie Tevez, the former congressman. Ito po ay siya ang distributor ng droga sa Western Mindanao, Western Visayas rather. Kaya ano ito, he was one of the untouchables nung panahon ni Duterte. Then dito, yung Davao Group. Itong Davao Group, hinimay ito. Next slide please. Ayan, sige. So, dito, ito yung mga players ng Davao Group. Kasama na rito itong si Charlie Tan. So, si Charlie Tan of Davao Group.
Ngayon yan sila, meron yan, ang kapartner niya dito sa Bureau of Customs ay si Mans Carpio at si Pulong. No, mamaya papakita natin yung kanilang partnership. At under sa kanila, yung mga accredited na brokers like Mr. Mark Taguba. Sige, next. So, in-extract lang namin from one of the statements ni Las Cañas na itong si Charlie Tan, next, naka-underline yan. So, si Charlie Tan daw, according kay Pulong, ay kinargahan yung kanyang container van ng illegal drugs. So, next slide, please. Okay. Punta po tayo dito sa 6.4 billion worth of shabu. At kung saan ang nasangkot ay itong si Mr. Mark Taguba at ilang mga mid-level players, no? Next. Pero base dun sa mga ebidensya nakalap namin dun sa mga Viber messages ni Mr. Mark Taguba, nakita namin yung mga involvement ni Mans Carpio, Pulong Duterte at ni Charlie Tan, no, at different levels. Next. So ito yung mga grupo na ito. Itong si Pulong Duterte at itong si Small Abellera, ito yung kanyang bagman, no? I think andito siya. Siya yung counselor ng Davao. Tapos, next, ando doon si Charlie Tan. So, sila yung magkakagrupo. Yan, Mans Carpio. Next. So, ito, dito nyo makikita kung gaano ano sila, ka-privileged nung panahon na yun. You don't just do that, or you cannot just do that kung ordinaryo ka. So, next. So, itong si Kenneth Dong, ito yung facilitator ng 6.4 billion pesos shabu shipment na na-convict, ano? Tapos, itong si Paulo Duterte, tapos yung isa doon sa taas, yan si Charlie Tan. So, magbabarkada itong mga ito. Next. Ayan, Charlie Tan and Pulong, Duterte, ayan. Okay? So, travel buddies talaga sila. Next. Yun. Sige, next. Ito naman, talagang, bagman ito ni Pulong Duterte, itong si Small Abellera. No? Next. So, sinama ko sila dun sa 6.4 billion peso shabu smuggling kasi ang ginawa ni Duterte at ng kanyang DOJ ay tinanggal yung mga big players ng kanilang sindikato para hindi sila makasuhan. Next. So, yan yon. Next. Okay. Next. So, ito yung nakaupo niyan, yung Richard Tan. Yan po yung may-ari siya yung shipper. So, ando dyan sa Office of the President nung 6.4 billion pesos shabu. Next. Ito na ngayon. Initially, nakasuhan itong si Mr. Paildon, pero cleaner siya, no? Kasi supposed to be, dapat mortal sin yung ginawa niya kasi numusote sa kanyang watch yung 6.4 billion pesos shabu. Ngayon, kung totoong galit na galit yung presidente sa illegal na drugs, dapat unang-unang binitay ito, no? Pero, nakita nyo, when initially, numainit, kinasuhan, pero when the smoke cleared, cleaner siya. Okay, next. Tapos, yung DOJ prosecutor na nag-clear sa kanya, prinomote ni Mr. Duterte. Ito, under the executive branch ito. Di ba?
kailangan unforgivable yun na paano mo napalusot yung 6.4 billion pesos shabu shipment. At pero clear, pre-nomote pa. Binigyan ng gantimpala yung ano. So nakikita niyo yung pattern. Pagka gumagawa ka ng mga trabaho sa kanya, gagantimpalaan ka. Ano, kagaya ng ginawa dito kay Wilkins Villanueva, kay Garma, at ito dito sa prosecutor na to. Next. Pulong Duterte. Sige, please. Please. Nasabi mo rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetali nga po ito. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako and then kinausap ko si Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Iboco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Iboco, 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Magwe-withdraw po kami ni Mark Suico ng pera every Friday po ito sa 3 bangko. Number 1, BDO. Number 2 is Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang role ko. Nag-escort ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung maririnig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainitan ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week kasi ang trabaho ko is mag-export lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yung si Attorney Valdez ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao, nag-deliver kami ni Mark Suico, more or less, mga 1 million peso per week ito every Friday, kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel Kapuyan ng ISAP. Kasama ko ako nag-escort ng Mark na 500,000 pesos more or less per week. And then Tubato de la Rosa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers, pati si Royina Galma na si Mike Swick po ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mike. Sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more. So 350,000 per week lang ang kang Pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Lascana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po familiar sa amin. Ano po ba sila? Mga police, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military. Si Colonel Kapuyan ay isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siyang chief of police ng Davao City at the time. At si Royena Garman naman ay siyang chief of police ng Santa Ana Police Station and Saksa Police Station kung saan na mayroon siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Yan po pagka-recall ko. So dito po, dinitalye ni Mr. Las Cañas yung role niya as the insider dun sa smuggling operations ni Pulong. Siya yung naghahatid ng mga mga payola nila dun sa iba't ibang officials ng customs ng Port of Davao at pinangalanan niya, no? These are verifiable information. Makikita nyo yung spontaneity niya at yung knowledge niya dun sa operations talaga. So, makikita mo na talagang siya yung gumagawa. Tapos, lumalabas dito,
si Pulong, nagbibigay siya ng payola dun sa mga critical officials ng Port of Davao, pero at the same time, since siya yung smuggling king dun sa Port of Davao, meron din siyang tarang nakukuha from the other players. So dalawang ways yung pagkita niya dun sa mga kontrabandong pinapasok niya, plus yung tara na binibigay sa kanya from the other smugglers. So yun, Mr. Chairman, yung mga pangalan doon that can easily be verified. At itong na-mention niya na si Colonel Kapuyan na binibigyan niya na taga-ISAP din, eventually lumabas ito dito sa 6.4 billion pesos shabu shipment na ang code name niya ay Big Brother, no? So naka-engage siya nito ni Mr. Mark Taguba. So ito na, may pinanggagalingan sila, nagsimula sila sa Davao, and naging presidente si Duterte, dito na sa buong Pilipinas. Next. Nasabi mo rin po sa... So ito, ilang mga headlines kung saan talagang alam na, no? As early as, I think this is 2016, yan. Ayan. Tapos ito, the Sir Davos of Davao. Sir Davos, ito yung sa Game of Thrones na smuggler, no? Na karakter. So siya yon. Next. Ayan, involvement in Davao, smuggling operations in Davao. So ito naman, from the, Philippine Anti-Smuggling Group. Ayan. Presidential Anti-Smuggling Group. So, smuggling activities in Davao City, ni Paulo Duterte. So, meron siyang kapartner, itong Glenn Escandor. So, meron siyang report, may mga dero siya na ganito. So, next. Ito, may NBI, report din siya. Subject, alleged smuggling activities, intelligence report. So, ayan, sila pa rin, Glenn Escandor and Paulo Duterte, a big-time syndicate that is engaged in smuggling activities. So, this, nung pa lang, hindi pa presidente si Duterte. Incidentally, itong mga dossier na ito, ang nagbigay sa akin ito ay si late Speaker Prospero Nograles, no? So yan, apparently, and dinalidate namin ito, talagang meron siyang ganyan report. Next. Okay. Sige, please. Totoo rin po ba na membro daw ng Chinese Triad? Ito po yung drug syndicate na international po yan eh. Itong si Congressman Pulong Duterte. Totoo po yan. Dahil nung personal kami nakausap, kinubalan ko siya sa lodge namin sa Mason kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Nung nakita ko ang kanyang napakalaking tattoo, katulad sa tattoo ito na Michael Yang. Then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So, paano niyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Yang kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila? Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena. Itong mga triad na ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy, si Charlie Tan. At minsan si Alan Lim, nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa lanang Davao City ito nakalocate. So dito sa video na yan, na-mention Mr. Chairman ni Mr. Las Cañas na itong si Pulong, nakita niya yung tattoo nung nagkaroon ng initiation rites sa Mason at inadmit mismo ni si Pulong na
ano nga siya, member siya ng Samgor Chinese Triad Group. Next. So ito po yung sa Senate investigation naman. Ngayon ako, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, ay i-picture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing na lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit? Wala naman yung tattoo na yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay niyo yung picture sa amin? We can ask the sergeant at arms to accompany you. Kung ano naman sa likod, bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode. Kung saan section ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tato lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So dito nakita natin back in 2017 kung paano niya talagang binabantayan yung tattoo na yan kasi hindi rin niya pwedeng maburayan because according sa mga traditions or rules ng Chinese Triad, pag dinis-own mo sila, by doing that, hahantingin ka nila. So yan po. Next, please. Okay, punta naman tayo kay Mr. Michael Yang. So, dito po, no, taken from the Quadcom, yung testimony ni Mr. Jimmy Guban. So, Manscarpio, Pulong Duterte, Michael Yang. So, doon po sa 6.4 billion peso, Shabu, Paulo Duterte, Manscarpio, Charlie Tan, among others. So, next. Ito po yung report ni Colonel Asierto na nakita na natin. Next. So, dito po, ginawa niya ng diagram, link diagram. Itong si Michael Yang, kung paano siya na-involved dito sa drug cartel. At itong report na ito ay sinubmit sa iba't ibang officials ng Duterte administration, hoping itong si Colonel Asierto na na kumbaga matimbrihan si Duterte na baka hindi niya alam na drug lord itong close supporter niya, no? Nagbigay siya nito kina Secretary Guevara, Medjaldea, kina Pedea Aquino, Bato de la Rosa. So lahat binigyan. Ngayon, ano ang reaction ni Duterte nung nalaman niya na may ganitong report? Next. So, ito nung 2018, meron siyang in-extend pa ni Duterte yung kontrata ni Michael Yang as economic advisor. Next. So ito yung kanyang slide, back please. Iyan yung kanyang official calling card, presidential economic advisor. So itong report na ito, pinasa ito sa PIDEA head dati na si Director Aquino, pero nung nakaupo na itong si Director Wilkins Villanueva, wala ulit, tinanggal ulit ang pangalan. Kasi dapat, may report na hindi pwedeng
parang malinis siya na citizen. Pero ginagawa ni Wilkins Villanueva yung kanyang role, which is to protect yung drug syndicate. Next. So ito naman si Nicanor Faildon na customs official, ninong niya itong ninong nung anak niya si Michael Yang tsaka si Duterte. Parang it's a scene from The Godfather, literally. Kaya ganun, labas-pasok yung kanyang operations, and from what I heard, kasi yung mga nagbabantay kay Faildon, mga dating tropa namin, si Faildon din ay isa sa mga taga-corner ng lupa kay kila Alice Guo at dun sa Pampanga. Next. So ito si Michael Yang, no? Talagang siya, he has unrestricted access kay Duterte. Next. Yun naman si Alan Lim, no? Pag titignan niyo yung picture na yan, ay talagang similar dun sa sinasabi nilang nagkaroon ng kaso sa Cavite. Pero pag tatanungin si Wilkins Villanueva, talagang hindi yan, no? So anyway, next. So ito na ngayon. Excuse me, Senator Trillanes. Sorry, Yes. but please refrain from taunting or issuing statements that may insult our resource persons. Ano lang, it's just a reminder. Thank you. I submit, Mr. Chairman. Next slide. So ito, Duterte PNP ignored intel on Michael Yang's drug links. So yun nga ang tanong, binigyan kayo ng report, ano ang ginawa nyo? Diba? Prinoteksyonan tapos siya ang kinasuhan kaliwat kanan, at ito na, next slide. Ito po yung reaction ni Duterte. Tapos mayroon pa ngayon na ito daw si isang Michael Yang na drug addict daw. Michael Yang, ang ambasador ng China, dyan natutulog sa bahay niya. At saka kasama yan doon sa entourage ni Premier China. May minsan yung ng laro ng pulis. Mabubuko tayo sa China dyan. He is known there sa, I do not know. That guy is, he went there almost 16 years ago. So, alam mo yan, sir, nag-DCLA yan. Lahat ng nagpapautang ng mga Chinese yan ang negosyo niya, magtayo ka ng kalaking ang bloke yan sa noon pa, hindi ngayon. Isang bloke sa Davao, binili niya lahat. Kanya na yung lahat, puro department store. Pumunta yan siya sa Davao, sir. Nag-command conference kami, si Sid pa noon, La Peña. Tumapit siya, di ba si command conference, sabi ko, kaya sa kanya na, sabi niya, kung gusto ba niya magpasok ako ng mga negosyante. Sabi ko, tapos dala-dala niya yung 2 bayong na cellphone para consignment lang. Talagang naghirap yan. And he became close to the kaya kapag nandyan nandyan yan siya. Hindi ko talaga alam ang laro niya na. It could be, sabihin mo, drug addict, pa-drug push. Ngayon lang yan, may nilabas na 12 na Sierto will expose them. Go ahead, sabi ko. And you'd be surprised. Bukuhin ka ng Chinese government yan. Kasama-kasama palagi. Yan kasama-kasama palagi ni Ambassador Xiao. Hindi mo rin maloko yan. Military yan eh. Yung ambassador natin, military yan. China. Corruption. Bakit dyan sa droga? Di, lahat na lang.
Pero ngayon lang yan lumalabas nila yung si Michael Yang. Pero ang totoo niyan, sir, yung DCLA ng Davao kanya yan. Marami yan sila. Then the investors came. Puro tapos nag-divert sa Turil. Ngayon, nandoon na sa Makilala. Doon na, pumasok na yung the typical Chinese store. Pero sabihin mo, yung Michael Yang lalabas ni Sir. Oo, yan. Hindi yan totoo. Okay, dito natin makikita kung paano mag-protect si Duterte no mga kasama doon niya do sa sindikato niya, no? Talagang vina-vouch niya personally. Ang signal niya dito sa law enforcement agencies na do not touch this guy, tao ko yan. Parang pinoproteksyonan niya, ina-arbor niya. Pero may na-mention siya doon, di ba, na sa Turil, yung isang negosyo, which as mentioned by Mr. Duterte, yung Turil, yung sa Dumoy, ay yung Canfish Factory na eventually yung pala ay Shabu Laboratory. It may be a slip of the tongue, but anyway, ano na yun. We got more direct testimonies. Sige, next, please. Tapos mayroon pa ngayon. So, ito, isang article, sabi ni Duterte to police and military, why is Asierto still alive? Bakit siya gigil na gigil kay Asierto? No? Kasi nag-initiative siya, ginawa niya yung trabaho niya, gumawa siya ng dossier against Michael Yang, thinking that he was doing some good service to the country. Pero ang natisod niya ay member ng Duterte Drug Syndicate. Kaya kailangan maproteksyonan yung identity na yon at sirain yung gumawa ng intelligence report. Next. Well, ito lang yung sa, I think yung sa... Naalala niyo pa ba? Nung lahat tayo nagdurusa ng pandemic. Meanwhile, yung mga paboritong contractor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansyon sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Here's the tea. Matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Pharmally 2 years later or noong 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Pharmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Pharmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ginamit niya nga raw na dummy yung Pharmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 317 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Imagine, napakaliit yung kapital tapos 1 taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga do yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Saka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang nangyayari po nun, si Rose Nono Lim, si Eddie Taiyang, Jack Yang, at yung Eddie Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan
sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na shabu sa Mexico. We tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom nga hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt diba? And as usual, nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines nga naman, diba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Traumadam tayo sa chat app. Download mo na yan. That's your Inside Track this week. I am Lian Buwan and join us again next time for more tea. What's up mga tropa pips? So napanood nyo naman po yung ating paunang video patungkol po dyan kay Senador Trillanes na kung saan sinuwalat niya ito pong mga tao na may link kay Digong at ito pong mga tao na ito ay kumbaga ito po yung mga naging kasapakat niya o kasabwat niya, instrumento para po maisakatuparan niya ang kanyang masamang mithiin. Ito po, alam niyo sa totoo lang, dati si Trillanes, nakikita ko, napakarami po ang bumabati ko sa kanya. Lalo na yung mga time na kinakalaban niya si Digong. At marami po ang natuwa noong siya ay pinosasan doon po sa Senado. Pero sa totoo lang po, si dating Senador Trillanes ang nag-iisa na kumakalaban kay Digong na never sumuko. Never po nagpabayad at never po natibag ang paninindigan nito. Kumbaga kay Superman, ito yung kryptonite. Pero si Digong is not a Superman. Hindi siya superhero ng mga buhay nating mga Pilipino. At ang dapat na ituring natin na Superman ay si Trillanes. Bakit? Napakarami na niyang napatunayan na totoo ang mga sinasabi ni Las Cañas, Asierto, at ng ilan pang mga naging biktima at naging kasabwat ni Digong dito po sa kanyang pamumuno noong siya ang presidente. Maliwanag na maliwanag yan, hindi po maitatanggi yan. At ayon na rin mismo kaya Royina Garma, 'di ba? Etong si Digong ay talaga pong meron po itong ginagawang kabalbalan noong siya ang presidente. Ngayon nakikita ko po sa mga comment section ng ating mga upload. Marami po ang nagko-comment o kumbaga hinahangaan etong si Trillanes dahil nga po sa ginagawa niyang matinding paglaban kay Digong. Wala makakapantay sa ginagawa nitong si dating Senador Trillanes kasi hindi pa man presidente si Digong, talagang grabe na ang kanyang paglaban dito at napatunayan natin na yung paninindigan ni Trillanes ay nagre-resulta sa katotohanan na si Digong talaga ay ginawa lamang ang tinatawag na WOD hindi para mawala ang pulburon dito sa ating bansa. Kung hindi, para po mawala ang mga kalaban nitong si Michael Yam. Dito sa presentation na ito ni dating Senator Trillanes, makikita kung gaano kalalim ang naging ugat ng samahan ni Michael Yang at ni Digong. At kitang-kita din po dito kung gaano kalalim ang naging perwisyo na dulot nitong si Michael Yang at Digong sa ating mga kababayan na nalulong nila sa pinagbabawal na pulburon. Kaya nga po ito kino-question ni Bongo. Sabi ni Bongo, marami na naman ang mga Benedictus Addictus. Sinasabi rin ni Batuyan, nagkalat na naman ang pulburon. Wala namang ibang dapat sisihin dito kundi yung dalawa na yan, si Michael Yang at si Digong. Bakit? Wala naman talagang naging paglaban
sa illegal na pulburon nung panahon ni Digong. Kaya paano mangyayari na mawawala ang pulburon? Natural, nandyan lang yan. Nagkalat talaga yan dyan. Buti na lamang at meron tayong presidente ngayon sa katauhan ni PBBM na talagang seryoso siya sa ginagawa niya. Seryoso siya sa pagtatrabaho bilang presidente, hindi katulad nung panahon ni Digong na wala po sa isip ni Digong ang pagiging presidente. Alam niyo kung ano ang kanyang nasa isip noon? Ang pagiging pulburon lord. Kaya nga tinawag siya nila sa kanyas, Lord of all pulburon lord. Kasi yun ang totoo eh. Kaya Bato at Bongo, wag na kayong magtaka kung bakit nagkalat yan. Kung bakit sinasabi ninyong marami. Wala naman kayong ginawang paglaban. Kaya paano mababawasan yan? Yung WOD ni Digong, katiting lang ang naging epekto nito sa pagbawas ng sinasabing issue ng pulburon sa ating bansa. Pero di ba hanggang matapos ang termino ni Digong, hindi po ito naging zero o hindi niya natapos talaga. Bakit? Paano matatapos nang nagpapakalat ng pulburon, ang issue ng pulburon, kung siya mismo ang nagpapakalat, nagbebenta, nagmamanupaktura at nag-i-smuggle? Paano matatapos yan? Diba? Kaya nga, nawala ang mga laboratorio. Alam niyo po kung bakit? Kasi idadaan nga nila sa smuggling. Kaya nga meron tayong Mark Taguba at Gumban doon po sa kulungan. Dahil po sa kagagawan ng mga smuggler na ito ng pulburon. Sa kanila isisisi. Kunwari, tagumpay sila dahil wala ng laboratorio. Pero ang totoo, ginagawa sa ibang bansa o sa ibang isla at dadalin dito. Ganun po ang kanilang ginagawa. Kaya nga may magnetic lifter. Kaya nga meron tayong Mark Taguba na nakakulong. Kasi nga po, yun ang naging solusyon nila para isipin ng taong bayan. Ay, wala na yung mga laboratorio. Nabawasan na. Pero ang totoo, tone-tonelada ang dumarating. Dahil nga po, idinaan nila sa custom. Andiyan si Paildon, di ba? Andiyan si Paildon. Ang isa sa mga tuta ni Digong na kung saan talaga pong naging talamak ang pulburon. Oh, si Paildon, di ba? Pag dugtong-dugtongin natin, di ba? Connect the dots. Digong, Paildon, Alice Gu. Digong, Paildon, Pulong. Digong, Paildong, Michael Yang. Tapos itong mga DDFs na to, ayaw nilang maipakulong si Digong. Si Digong nga ang pinaka ulo ng lahat ng nangyari na ito. Kaya deserve yan ni Digong. Kung deserve ni Grijaldo na makulong sa Kongreso, mas deserve ni Digong na pagbayaran ang kanyang mga kasalanan noong siya ang presidente. Yan po ang itanim ninyo sa mga utak ninyo. Ang lahat ng tao na umaayaw na makulong si Digong, nakinabang sila or nakikinabang sila ngayon kay Digong. Ganun lang yun kadali. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Merry Christmas, Happy New Year. Ingat po kayo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Oy, baka hanggang ngayon nandiyan ka pa rin sa video ko, nanonood ka pa rin. I-like mo na yan, i-share mo na rin at mag-comment ka na rin kung ano ang iyong opinion sa vlog ko na ito. Salamat po.